Kapag ang pag-unlad ay nakaugat sa komunidad, ang pagbabago ay nagiging pangmatagalan. Sa programang tumutuon sa edukasyon, kalikasan, heritage at kalusugan, nabibigyang lakas ang mga mamamayan na itaguyod ang sarili nilang kaunlaran. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Hindi maikakaila ang papel na ginagampanan ng mga paaralan, hindi lang sa paghubog ng isang magandang kinabukasan para sa lahat, kundi pati na rin sa pagtatatag ng isang mapayapang lipunan. Pero sa tuwing may sigalot, ang mga paaralan din ang isa sa unang nagiging biktima ng karahasan. Itong school na ito ay ginawang ground zero, ginawang kampo ng MNLF. Affected lahat ng klase kasi almost lahat ng building dito ay nasira. Isa ang Santa Barbara Central School sa mga paaralang lubhang na apektuhan ng Zamboanga Siege noong 2013. Hindi lamang mga gusali nito ang winasak ng armadong bakbakan, damay rin ang pag-aaral at pangarap ng libo-libong kabataan. Yung mga classrooms namin may mga parang yung mga bullets, nandyan pa po. Kaya hindi po talaga siya safe for us and hindi din po kami comfortable. Since bata pa din po ako, matakot din kami na masabugan. Kaya sobrang takot namin to the point na hindi kami makakapasok. Yung takot na yun, na-overcome ko lang po yun. Since yung mga teachers po namin dito, binigyan din talaga kami ng focus. Tsaka gi-reassure kami na okay lang magpunta kayo dito since safe na po. Sa panahong walang katiyakan, hindi lamang mga gusali ang nasubok, pati ang katatagan ng mga gurong piniling ipagpatuloy ang kanilang misyon kahit wala na silang sariling silid-aralan. Sa tulong naman ng mga teachers, hindi naman po naantala yung klase talaga. Kung saan yung mga bata, doon po sila nagkaklase. Si teacher yung pumupunta para ipagpatuloy yung klase. Kahit displaced kami, hindi kasi namin ma-prioritize yung sarili namin kasi alam naming mas may nangangailangan pa sa amin. Kasi kailangan namin mag-move on eh. Hindi kasi pwedeng hindi kami mag-move on. Para sa mga bata. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nakabangon ang Santa Barbara Central School. Ngunit nananatili ang kakulangan sa mga silid-aralan habang patuloy ring dumarami ang mga estudyante. May mga shifting classes pa kami. So, ibig sabihin, pag may shifting classes, kulang talaga ang classrooms. Kung nakita ninyo yung dilapidated building na nandyan, yan ang inoccupy ng kinder. Kung may kasalatan ang mga pasilidad na siyang dapat humuhulma sa kaisipan ng mga kabataan, lubhang apektado rin ito ang daan patungong kaunlaran. Kaya naman isang partnership ang nabuo sa pagitan ng isa sa pinakamalaking conglomerate ng bansa at sa Santa Barbara Central School na may iisang layunin, makapagbigay ng mas ligtas at mas angkop na learning environment para sa mga susunod pang henerasyon ng mga mag-aaral. Tinatawag natin SM School Building. Ang una namin tinitingnan ang katayuan ng eskwela kasi ang daming eskwela na tinatawag natin congested na. Kaya pinili namin ang Santa Barbara Elementary School kasi at that time meron silang 3,000 na estudyante at saka nagkaroon ng siege dyan. So nahirapan yung pagbukas ng eskwelahan. Luckily din, napili ang Santa Barbara Central School. Nag-add siya ng beauty sa school. Kasi before, pagpasok mo, makikita mo yung remnant ng Zamboanga Siege. Pero right now, pagpasok mo pa lang, magandang building ang nakikita. Hatid ng programa ang panibago ring sigla at pag-asa gamit ang mas maayos na espasyo at mga pasilidad para lubos na mahubog ang kaisipan at kinabukasan ng mga kabataan. Ang saya-saya namin kasi maganda yung building. Ang saya ng mga parents, ang saya ng bata.
Tulad sa bahay natin, no, we are very happy and we are very comfortable kapag yung bahay natin ay magandang tirahan. So the same with the school kasi tinatawag nga natin second home ang ating school. Namomotivate silang paputahing school kasi maganda ang surroundings, ang environment, lalo na ang classroom nila. Maganda po yung tinuturo ng teacher ko at saka nakakatuwa. Sobrang saya ko. Ang ganda-ganda dito, comfortable po kami dito. Nagpapasalamat po ako kasi binigyan kami ng ganitong classroom maganda. Nung nakita ko yung SM building na nabigay sa kanila, which is ginagamit din ng sister ko ngayon in grade 2, sobrang tuwa ko po nung nakita ko since sa amin kasi nung lumaki kami, nakikita namin yung mga bullets, yung trauma, o yung tragedy mismo na nangyari dito sa Santa Barbara. Maaaring hindi mababago ng isang gusali ang nakaraan. Ngunit higit pa sa pagiging bago ng mga silid-aralan, ang pinakamahalagang pagbabago ay ang naging epekto nito sa mga guro at mag-aaral. Napaka-importante talaga ng environment sa teaching and learning process. Kasi kapag hindi conducive, walang matututunan yung bata. Teaching is very easy kapag komportable tayo. Dahil sa bawat batang nabibigyan ng ligtas na lugar upang matuto, unti-unti ring nabubuo ang isang komunidad na mas handang harapin ang bukas. Alam naman natin na yung history never talaga yan ma-erase. Pero at least nabibigyan na sila ng opportunities and to inspire them para makapag-aral pa ng maayos since may opportunity na nga na binibigay sa kanila yung SM. Hindi matatawaran ang papel ng partnership sa pagtataas ng antas ng buhay ng mga Pilipino. Kolektibong nagtutulungan sa iisang layunin para magtaguyod ng mga makabuluhang proyekto at solusyon sa mga problema ng lipunan. I want to take political science. Maybe perhaps in the future be a lawyer. I used to dream of becoming a teacher. That's the only profession I can see in our place. Maging doktor po. Isang medical doctor. Gusto ko rin pong tumulong sa mga bata. Para sa marami, ang dekalidad na edukasyon ay kadalasang iniuugnay sa mga pribadong paaralan o sa mga eskwelahang may kumpletong pasilidad. Pero paano naman ang mga kabataang ang mas malaking hamon ay hindi kung saan sila mag-aaral, kundi kung paano sila makakapagpatuloy sa pag-aaral. Kagaya na lang nila Jermiel, Joshelle at Miriam. Wala po kaming permanenteng address. Yung mama ko po wala pa pong trabaho. Tapos yung tinitirahan pa po namin noon, para po siyang bodega. Siyempre po, kung wala ka pong permanenteng tirahan, paano ka naman po makakapag-aral? Nag-doubt po ako na kaya po ba namin financially. But since I'm a purpose-driven and dream-driven person po, sinubukan ko po talaga iset aside po yung doubts and fears ko po. Yung parents ko po are both farmers. Hindi naman po sa kinakahiya ko yung parents ko, sadyang gusto ko lang pong baguhin yung way of living nila. Para sa Sisters of Mary, isang education institution dito sa Cavite, ang pagbibigay ng edukasyon ay hindi nagtatapos sa pagbubukas ng silid-aralan. The main objective of the Sisters of Mary is to establish a school for those who are underprivileged, particularly in education. Mabigyan po sila ng trabaho after ng high school nila sa Sisters of Mary.
And then after that, they can help their family because we have partnership in the different industry. Ngunit hindi sapat ang magkaroon lamang ng layunin. Kailangan ding tiyaking may tamang kapaligiran at mga pasilidad na maghahanda sa mga estudyante para sa mga trabahong naghihintay sa kanila sa hinaharap. Here we have 3,000 students from all over the Philippines. Very important that we could introduce new workshop areas to them, new equipment, new facilities na hindi nila nakikita sa provinces nila, especially sa mga far-flung areas. The workshop is not enough. Kaya naghanap po kami ng sponsor na mag-build kami ng another workshop, a digital training center, which is also in line or will address what is the needs in the industry. Dito pumapasok ang Felicidad C Building. Tahanan ng Sisters of Mary's Digital Transformation Center, isang learning environment na binuo upang mas mailapit ang mga estudyante sa mga kasanayan at teknolohiyang ginagamit na sa iba't ibang industriya ngayon. Nagsimula ang Felicidad C Foundation na magbigay ng tulong sa kanila noong 2016. Nag-umpisa kaming magbigay ng bigas para sa mga mag-aaral. Nakita ni Mrs. Felicidad C at saka ng C Family ang produkto ng mga training sa mga estudyante. So, nung dumating yung time na humingi na sila ng help kay Felicidad C Foundation, kinonsider naman, kaya naging partner kami dun sa plano nila na magtayo ng isang gusali na kakaiba. Welcome to Felicidad C Hall. Mula sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyante, lumawak ang partnership upang suportahan din ang kanilang paghahanda para sa mga trabahong naghihintay sa kanila. Actually, yung building na yan na tinawag ng Digital Transformation Center is really kakaiba. Tinuturuan yung mga mag-aaral na maging updated at abreast sa mga teknolohiya. At itong teknolohiya na to ang kanilang magiging baon para sa kanilang future. Kaya isa nga doon, tinuturuan din sila ng German language. Doon sa Felicidad C Hall, nandun yung mga modern computer. Sila naman mga galing sa mga lugar na minsan walang kuryente, walang internet. Of course, lalong wala silang computer. This building could go along long future pa. Makikita ng mga future students, mararanasan pa nila yung mga equipment, facilities. Higit pa sa mga bagong pasilidad, ang tunay na sukatan ng isang mahusay na learning environment ay ang mga oportunidad at makabagong kaalaman at kakayahang naibibigay nito sa mga estudyante. Iba po kasi yung quality ng education dito sa na-receive ko dati sa school namin. At saka wala din po kasi kaming masyadong touch ng technology kasi rural nga po. Hindi lang po nila kami tinulungan na ma-reach po yung dreams po namin, but they also help us to grow as a person and help not just actually the family but also the communities around us po. At para sa mga kabataang inakalang limitado ang kanilang mga oportunidad, ang tamang paghahanda ay maaaring maging simula ng panibagong direksyon. Isang daan na puno ng pag-asa. Ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. Kaya hindi talaga nakakapanghinayang na mag-invest ka sa mga bagay na makakapagpalawak ng kanilang kaalaman. Etong building po na ito, Felicidad C Hall, hindi lang po kasi siya basta simbolo ng pag-asa. Way po namin to para makuha po namin yung mga pangarap namin. Ang pagtataguyod sa isang matatag at sustenableng komunidad ay nangangailangan ng aktibong partisipasyon ng mga naninirahan dito. Sa tulong ng mga pribadong institusyon, mas napapalakas ang mga programang inilalaan sa tao at naibabalik sa kanilang mga kamay ang kakayahang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Dito sa tahanan ng kanyang biyenan sa Kabayan, Benguet,
nakikitira si Harriet Basta at ang kanyang pamilya. Dala ng kakapusan, hindi pa raw nila kayang magrenta o makabili ng sarili nilang tirahan. Hindi namin ma-afford or hindi kami makapagpatayo, kaya andito pa kami sa poder ng nanay namin. So nakikitira lang po kami. Sa pagtatanim ng gulay, umaasa sina Harriet. 2 beses lang sa isang taon sila umaani ng gulay para ibenta sa kapatagan. Bagay na hindi nakasasapat para sa pangangailangan nilang pamilya. Mahirap actually yung pagsasaka. Kaso wala tayong choice kasi wala tayong ibang pagtrabahuan. Kasi yung farmer is para siyang sugal. O minsan kasi pag nagtanim ka tapos meron yung mga dumarating na like bagyo, ganun. Hindi naman natin alam na may paparating na bagyo. Tapos nakapagtanim ka na. So yun yung mostly na kinatatakot ng mga farmers namin as farmer. Gaya ni Harriet, dama rin ni Edo Rose Cortez ang hirap ng pagiging isang putihing ina sa kanyang pamilya. Katuwang siya ng kanyang mister sa pagtatanim, pero kahit 2 na silang kumakayod, talaga raw kapos ang kinikita para sa kanilang mga pangangailangan. Sa ganitong pagmahal ng mga bilihin, outputs ng farm inputs, hindi po talaga nakakasya yung makukuha namin sa pagsasaka. Hindi kaya since habang lumalaki yung anak, lumalaki din po yung gastos. And especially to our community. So kahit from your families and especially to our Para matulungan ang mga gaya ni Harriet at Edo Rose, inilunsad ng isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na banking institution sa bansa ang programang TechVoc na nagbibigay ng libreng vocational at livelihood training. Ang BPI Foundation TechVoc program is a capacity building intervention program, no? So para sa ating mga marginalized, disadvantaged sector. So nagbibigay tayo ng mga training skills, mga vocational, technical skills, no? Para magkaroon ng opportunity, livelihood opportunity ang ating mga beneficiaries. Para magkaroon sila ng employment and entrepreneurship. Katuwang ng TechVoc ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ang ahensya ng gobyerno na namamalakad sa mga technical at vocational education sa bansa. Yung trainer po na di basta-basta po, kailangan po accredited sila ng TESDA. Nag-undergo ng trainer's methodology course or community-based training program. Isa sa mga skills education na alok ng TechVoc ay ang masonry. Ito ang napili ni Harriet at kabilang sa itinuturo sa kanila ang paggawa ng hollow blocks at pagsesemento. Kasi sa farming, once or twice lang naman po kami nagtatanim in a year. Tapos hindi natin alam kung may makukuha kami or wala. So at least kasi sa masonry, pwede kang gumawa everyday kahit umuulan. Tapos pwede mo siyang itinda. Si Edo Rose Bakery naman ang napiling livelihood training mula sa TechVoc. Nung may sponsorship dito sa aming barangay, nagpalista na po ako para sa SLAP. Para po ma-renew sana yung in situ certificate ko. Talagang malaking tulong po ito kasi para sa aking isang ina, isa po itong isang asset para po mapagpatuloy na makapagtrabaho ulit. Gamit ang mga bagong kaalaman na hatid ng TechVoc, mayroon ng alternatibo o dagdag na mapagkakakitaan ang mga agricultural na probinsya kagaya ng Benguet. At ang tulong na ito ay hindi lamang naghahatid ng masiglang kabuhayan. Hatid nito'y pag-asa para sa isang magandang kinabukasan.
Thank you sa BPI sa binigay nilang opportunity. So malaking opportunity po ito para sa amin. Kaya very blessed po kami na kami yung na-choose or nabigyan ng ganitong training. We'll make sure po na may apply namin ito in the future. Masasabi ko sa BPI po talagang malaki. Hindi ko po masabi pero maraming salamat po. Kasi binabalak ko pong online selling. Gamit po yung mga natutunan ko sa pagluluto na pinrovide po ng Techbook. Sa larangan ng agham, ang kaalaman at kolaborasyon ay susi sa tunay na pagbabago. Dito nabubuo ang mga bagong ideya, solusyon at makabagong teknolohiya na layong mas mapaglingkuran at mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. ₱5. Yan ang presyong minsan ay iniaabot sa mga magsasaka dito sa Benguet para sa 1 kilong gulay. Presyong kapalit ng maagang pagising, mahabang oras sa bukid at pag-asang may maiuuwi sa kanilang pamilya. Pero kapag sabay-sabay ang anihan at wala nang bumibili, ang iba napipilitan na lang itapon ang kanilang pinaghirapan. Isang malungkot na realidad na kinakaharap ng mga magsasaka gaya ni Beth. Yung mga harvest namin, kapag alam niyo naman yung mga farmer, pare-pareho yung mga tinatanim. Tapos pag nag-harvest na kami, wala nang presyo yung mga products namin. Kaya madalas parang nasisira na tinatapon. Wala nang silbi. Namulat sa katotohanan ito si Eloisa, Tubong, Baguio City. Bagamat nasa industriya ng teknolohiya bilang planning analyst, ang naging buhay niya sa loob ng 15 taon, umabot siya sa puntong hindi niya kayang baliwalain ang problema sa kanilang komunidad. Meron kasi kaming, nung nakita namin, tinatapon yung mga gulay ng 5 pesos per kilo, carrots yun. Tapos nung time na yun, sabi ko bakit hindi natin tulungan to ilagay sa app. Sa pagnanais na makatulong sa kanyang komunidad, sinimula ni Eloisa ang Session Groceries, isang online platform na nagsimula sa simpleng layunin, ang maiugnay ang mga ani ng mga magsasaka sa mas marami pang mamimili. Noong 2018, nag-build kami ng isang business, isang healing apps, para makapag-deliver dito sa buong Baguio City. May mga farmer na kailangan ng tulong kasi yung mga gulay nila, nabibili ng 5 pesos. Instead na itapon, na-realize namin baka pwede namin magamit yung apps na meron kami. Kwento nga ni Beth, malaking tulong ang naihatid sa kanila ng online platform na hindi lang nagbibigay sa kanila ng competitive price sa kanilang mga produkto, mas nailalapit din ito ang kanilang kabuhayan sa mas malawak na merkado. Nung nakilala namin siya, nagka-value yung mga products namin kasi hindi niya binarat, talagang binayaran niya sa tamang halaga. Para mas marami pa silang matulungan, naisip rin ni Eloisa na kailangan ding lumago ng kanilang social enterprise. Sa loob ng halos 11 taon, isang inisyatibo ang laging handang sumuporta sa mga local entrepreneurs sa pamamagitan ng mentorship, training, at financial access. Nung nakilala namin si BPIC pareho na rin na ginagawa namin ang food processing. So, noong 2021 kasi, nag-start na namin naturuan yung mga farmer ng food processing. Pumupunta kami sa bahay nila, tapos tinitignan namin kung ano yung produce nila.
Layunin ng nasabing programa ang ma-empower ang mga social entrepreneurs, lalo na ang mga involved sa sustainable agriculture, education, healthcare, at environmental innovation. Isa sa mga natulungan nito ang magsasakang si Beth na mula sa simpleng pagtatanim at pag-aani ay nagkaroon ng panibagong kakayahan para magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan. Nung nagka-pandemic, marami kaming farmer na tinulungan niyang magkaroon ng products. Isa ako doon. Bukod sa mentoring at business bootcamps, nakatulong din ang programa para mabigyan ng access sa funding ang mga magsasaka at ilapit sila sa mas malawak na merkado. Yung price na binigay nila sa amin is napagawa namin yung voltahe na kinakailangan para maparan ko yung freeze drying machine. Imagine kung wala si BPI Sinag, hindi ko yun mapapagawa. So dahil doon, nakagawa kami ng around 38 processed product at nakapag-save kami ng around 9 million para doon sa processed goods ng mga farmer. Sa ngayon, patuloy ang misyon ni Eloisa upang matulungan ang mga farmers na marating ang next level ng kanilang kabuhayan. Yung mga partner farmer namin, ina-encourage namin sila na makapagpatayo ng sarili nilang processing facilities. Kasi kaya naman. It's just that kailangan lang din namin silang i-empower. At dahil doon, nakapagpatayo kami ng sarili namin stores, na i-display namin yung mga products nila. Para kay Eloisa, ang pinakamalaking tagumpay ng negosyo ay hindi lang nasusukat sa dami ng produktong naibenta, perang kinita o parangal na natatanggap. Ang mahalaga, mas marami na ngayong magsasaka ang naniniwalang may halaga ang kanilang ani at may halaga rin ang kanilang kinabukasan. Kung hindi kami tinutulungan ng malaking community like BPI, hindi rin kami makakatulong sa ibang tao. Kaya maraming salamat po talaga sa BPI Sinag for the opportunity to help, and kaya pa po namin tumulong sa mas malaking community dahil po sa inyo. Kapag lahat ay nagtutulungan, masaganang kinabukasan ay ating makakamtan. Para sa inyong comments, suggestions, and updates, to follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.